Para sa akin, ang mentoring ay ang pagbabahagi ng aking sarili sa taong aking mine-mentor. Mentoring is listening to one another, tapos investing your life. Pag-share ng lahat ng diniposit ni God sa akin. Lahat. Saka pakikinig din sa Kanya, pakikinig niya rin sa akin. Mentoring for me is a two-way relationship wherein yung isang tao na nasa isang side ng relationship, nag-share siya ng life niya. Tapos on the other side of the relationship, yung isa rin, nagre-respond siya. And in the same manner, they grow together. Honest friendship siya na yung masasabi mo lahat, hindi ka mahihiya. Nakasama siya na ginaguide ka ni Lord sa mga sasabihin mo. Seeking for God to be close to Him and willingness to change myself. Mentoring is empowering another person or a group. Yeah. Mentoring to me, it's a relational experience. Being a confidant, being a friend, being a family member. Discovering oneself in a safe environment. Parang pinaghalong discipling, training, counseling, and learning from each other. Evelyn, anong natutunan mo sa mentoring? Marami akong natutunan mula sa Bible, yung mga dinili mo. Tsaka maganda yung mga materials na ginamit mo rin para lalo akong lumago spiritually. Ayun, kaya ngayon, mas confident ako na ma-share ko din yung mga natutunan ko from you sa ibang tao. Sa akin, yung mentoring, malaking naitulong yan. Lalo na sa personal na buhay. Yung pagiging pasensyosa, pagiging understanding sa bawat tao na kasama. Natuto din ako na maintindihan ko yung iba-ibang nararamdaman ng tao na ganun pala yun. So, dun ko tinitingnan kung paano magkakatulungan. Paano din ako matutulungan. There, I think dalawang benefits ng mentoring. One is on a personal level and the other is sa church as a whole or ministry ng Panginoon. Personal level, yeah, you can discover self-awareness, you can exchange your weaknesses and strength, so you can help each other to Bring out the best. Yeah, they bring out the best there. So sabi nga diba sa Hebrew, do not give up on meeting each other. And then on the church wide, there should be succession, continuous training of leaders, future leaders para church tuloy-tuloy ang ministry, ang takbo niya. Mentoring helped me in understanding myself more. It also helped me in understanding other people as well. For me, mentoring, the experience, I now know how to handle things, different problems, different experiences, different situations in life. Bukod sa nag-grow ako deeper, yung faith ko kay God, parang yung bukod din sa lifestyle ko, parang yung mind view ko sa buhay, parang imbis na maging self-centered ka, iniisip mo yung ibang tao, tapos surrender mo yung mga dreams mo, yung goals mo, natututunan mo yun kasi mas napapalapit ka kay God. Naging nakilala ko yung sarili ko, saka mas naging close ako kay Lord, mas nagiging honest ako sa mga taong nakapaligid sa akin. Yan. At parang bumata ako. Kasi puro bata kasama ko. Hindi. Young at heart na, wow, sabi ko, ma-open sila. Kahit anong pinag-uusapan, talagang open na open. So, ganun na rin ako. Parang feeling ko, mag-open na rin ako. Ganun pala ang totoong friendship. Nakakahawa nga po yung mahisip ko. Kasi ako, personally, hindi ako open sa lahat ng tao. Pero through the mentoring system, yun na natutunan ko mag-open up sa iba with the concept na mapagkakatiwalaan yung tao.
Ang the means kung bakit tayo ganito ka stick together already. Parang isang pamilya na talaga, yung different families in one, because we've begun to know each other well, tapos love each other well, and then accepted each other despite the weaknesses that we have. Palagay niyo. I think mentoring is not easy from the start. Kailangan talaga there's a commitment ng bawat isa na they really want to be mentored or gusto talaga magpa-mentor. Parents. Yeah. And mentoring is investing. And for you to invest, mahal mo ang tao. With mentoring nga, nakita yung sinasabi na nature ng church na there is unity in diversity. Yeah. Mentor Summit, June 30. Join na! Yun! Ayun!